Sige po, ating pong bigyan ng the best clap of praise sa Panginoon sa lugar na ito. J.L. Don Bosco, 19th Anniversary Celebration. Ako po na po tayo lahat sa biyaya po ng Diyos. Praise God. Nakita ko si Ate Marilyn, nandito eh. Sabi ko, inspired kami kay Ate Marilyn at sa mga manggagawa ho natin nung kami ay KKB pa noon. No? Nung na-receive ko ho yung invitasyon, ako ay sabi ko, privilege at salamat ay matutuloy na rin po. No? At nung isinure ni Pastora El na ang team, napakaganda ho, Breaking the Limits. Dito ho ang naging subtitle ay God's Season of Breakthroughs. Ang Diyos po ay may maraming mga panahon ng pagkilos. Sa Bible po, every move of our God, may mga name na sinasabi ang Panginoon. No? Sa panahon po ni Abraham, siya ay naging Jehovah Jireh, a great provider. Sa panahon po ni Joshua, naging our banner. At bawat mga Hebrew name ay may mga pagkilos ang Panginoon. May mga move of our God. In 2 Samuel chapter 5, gusto ko lang hong basahin ho, no? 2 Samuel chapter 5, bibilisan ko lang po, beginning verse 17 hanggang doon sa verse 25. Sabi dito, sundan niyo po ako sa inyo pong mga Bible. No? 2 Samuel chapter 5, sabi ng verse 17, when the Philistines, meron po siyang subtitle na David defeats the Philistines. When the Philistines heard that David had been anointed king over Israel, they went up in full force to search for him. But David heard about it and was down to the stronghold. Now the Philistines had come and spread out in the valley of Rephaim. Verse 19. Kung meron po kayong siguro sa issue worship, no, mamaya pa yan. Okay lang po. Sabi ng verse 19, so David inquired of the Lord, shall I go and attack the Philistines? Will you hand them over to me? Nagtanong po si David sa ating pong Panginoon. Sabi ho ng Lord, the Lord answered him, go for I will surely hand the Philistines over to you. Verse 20 po, yan na po yung ating pong key scripture. So David went to Baal Perazim, and there he repeated them. He said, as waters break out, the Lord has broken out against my enemies before me. Pwede niyo ba sabihin ng malakas, as waters? Sabihin niyo po ng malakas, as waters. And break out, the Lord has broken out against my enemies before me. Sabi ho ni David, so that the place was called Baal Perazim. The Philistines abandoned their idols there, and David and his men carried them up. Nagtagumpay po si David sa kanyang unang pakipagbaka sa mga Philistines. Verse 22, 2 Samuel chapter 5, sabi ng verse 22, once more, the Philistines came up and spread out in the valley of Rephidim. So David inquired of the Lord. Muli pong sumangguni si David. Second time, sabi ho niyang verse 23, so David inquired of the Lord, and he answered, do not go straight up, but circle around. Instruction ng Lord kay David sa verse 23, no? But circle around them and attack them in front of the balsam trees. As soon as you hear the sound of marching in the tops of the balsam trees, move quickly, because that will mean the Lord has gone out in front of you to strike the Philistines' army. Verse 25 po, so David did as the Lord commanded him, and he struck down the Philistines all the way from the Gibeon to Gezer. Meron lang pong short video, pwede ba natin makita, Sister Sarah? Paano pinagtagumpay ng Diyos si David sa kanyang mga labanan? David, anointed as king over Israel, suddenly faced a great threat. The Philistines came in full force, but David didn't rely on his own strength. He went to the stronghold and sought God's guidance. Shall I attack the Philistines? Will you deliver them into my hands? And God answered, go, for I will surely deliver them into your hands. David went and defeated the Philistines. The Philistines returned for a second attack. Once more, David inquired of the Lord. This time, God said, do not go straight up. Circle around and attack from behind the poplar trees. David moved just as God commanded, and once again, the Philistines were defeated from Gibeon to Gezer. David's victory came not from his own might, but from depending on God's direction.
When we humble ourselves and follow God's lead, the victory belongs to the Lord. Trust in Him. Ating palapakan ng Panginoon ngayong hapong ito. No? Sabi ron, David's victory comes on depending to our God. Trust Him. Ang 2 Samuel chapter 5 po, verse 20, kaganina binasa po natin. Po, tinawag ho ni David ang Lord na Baal Perasim. Sa Bible po, in the Bible, King David led Israel in numerous battles. Napakarami hong labanan ang naranasan po ni David, primarily against the Philistines and other neighboring groups. Kilala po si David sa kanyang pakikipaglaban kay Goliath. At alam na ho natin ang kwento na si Goliath po ay napakalaking tao, a giant from the group of Philistines in 1 Samuel 17. At ano po nangyari? Napatay po ni David si King Goliath at nagsimula doon ang katagumpayan ni David bilang magiging successor po ni Haring Saul. He is famous na po sa kanyang victory against Goliath. In 1 Chronicle, while David was king of Israel, he won many battles against Philistines. David was also won the battle over the people of Moab. David fought against Hadadezer in the area of Moab. And King David fought. Ilang battle po ang napagtagumpayan po ni David? Ilang battle po? Ilang battle? King David fought the 66 battles and lost none. Apo. Sabi ho ng Bible scholars, si David po ay naging hari po ng Israel. 2 Samuel chapter 5, beginning sa verse, sabi ho ng verses 1, sa 2 Samuel chapter 5, beginning verse 1, at doon sa verse 4, si David po ay naging hari ng Israel sa loob ho ng 40 taon. Sabi nyo na malakas, 4 na dekada. No? For 40 years, ang isa pong pangulo ng bansa ay nag-reign ng 6 years yung kanyang term. Tama ho ba? 6 na taon, no? Ang isang pangulo. Hello? Andiyan po ba tayo? So, si David po nag-rule ng 40 taon. Ganong katindi ang paghahari po ni David. At sabi ng Bible, sa bawat labanan na pinangungunahan ni David, wala siyang talo. Ano kaya ang sikreto? Ano kaya ang dahilan? Ang sabi ho rito, no? Because David always inquire of the Lord. Amen po ba? Ano po ang sikreto ni David? He always inquire of the Lord. Sabi ho ng 2 Samuel chapter 5, nung unang-unang nabaltaan niya yung paglusob ng mga Philistines. Ang sabi ho ng 2 Samuel chapter 5, verse 19. Lagyan niyo ho ng mark sa inyo po mga Bible. Kung wala po kayong Bible, yung katabi po niyo kung meron po siyang Bible, kung papayag siya, sulatan niyo po kung papayag po siya. Pero kung magagalit po, wag po, no? 2 Samuel chapter 5, when David heard, sabi ng verse 19, David inquired of the Lord. Tinanong ni David, ang Diyos, kung tayo ba at sila ba ay lalaban against sa Philistines? At siya ay sinagot ng Panginoon. In verse 23, again, David inquired of the Lord. So naroon yung word na seek, trust, and obey. Everybody say seek. Sabi niyo po, seek. No, hinahanap ni David palagi ang mukha ng Diyos. Trust, and obey. Importante po yun, no? Palagi mong hinahanap ang kalooban, ang nais ng Diyos. Seek. At si David po, naroon yung kanyang pagtitiwala. Trust God. Trust God's strategy. Sabi ng Panginoon, wag mo silang labanan ng harapan. Umikot kayo. No? Circle around them and wait. Wait for the sound ng mga marching. At may mga ghost signal, instruction ng Lord kay David. At ang mahalaga po rito, si David ay, sabi niyo po, obey. Sumunod. Sabi ng verse 25, David did as the Lord commanded him. Yung pong word na Baal Perasim, sabi niyo po, Baal Perasim. Again, Baal Perasim. Ang meaning po ng Baal Perasim ay means Lord. And the word, yung pong word na Baal, ang meaning po ng word na Baal ay means Lord. Given po yon sa Bible, no? Yung word na Baal ay patungkol sa pagkakatawag sa pangalan ng Diyos. At ang Perasim, it means breach or breakthrough. Kaya po yung Baal Perasim, it means the Lord of breakthrough. The Lord of breakthrough. That is exactly why David named that place. Tinawag ho ni David yung place na yon na the God of breakthrough. David named that place, God broke through his enemies, Baal Perasim. And God's the God of breakthrough. Praise God.
At ang sabi nga po rito, po yung Hebrew word ho ng breakthrough ay ano po? Yung Hebrew word ay po, it means peres. It means peres na po. Yung tinatawag ho na it means peres and it means gap or a break. Meron pong patlang. Another meaning po ng word ng Hebrew word na breakthrough ay yung pong word na pairas na ho. Sabi ko paras, pairas, meaning to break through, down, over, burst, or break. Kaya ho yung ginamit ho na word na breach sa Tagalog, yung word na breach, ang niya pong pagkahulugan sa Tagalog ay meron pong nasira, no ho, may naputol, split, quarrel, paglabag. Ginagamit po yung breach sa contract, Pastor El na, no? Pag may hindi nagkasundo, example, ang down ay ganito, deposit, o kaya hindi tinapos yung contract, binibreach yung contract. No? May mga ganung mga ginagamit na term. Kaya po, dun ho ginamit yon. At ang breakthrough po, as I was studying, pwede siyang gamiting noun, pwede rin gamiting verb. Ginamit po siyang noun as sudden, dramatic, and important discovery of development. Sudden, biglang-bigla, no? Naranasan, at may bagay na natutuklasan, may bagay na nangyari. Another meaning po ay sudden advance, especially in knowledge and technique. Ngayon po ay napakarami na ho nating iba't ibang mga invention. We are living in a world na ngayon po ay napakarami ng AI. Tama ba? May nasa Facebook po, no, yung girlfriend, asawa ay robot, no, nag-aalaga ng bata. So pati sa Cavite po, meron Jollibee doon, ang crew ay AI na rin po. AI sa Cavite. Robot ba? Robot. Doon nga, AI. Di ba? So robot. Darating po yung panahon na sa bahay natin siguro, katulong mo, robot, no? Sabi ko nga, ano kaya ang mangyari na pati pastor siguro robot na rin? No? Ano kaya ang feeling, no? Na kasama mo sa bahay ay AI, robot, ganun tayo ka-advance. Binibiro ko ang mga taga-Cavite, sabi ko, darating yung time na maglalabas sila. Ngayon po, may mga automatic washing machine. Darating yung time, maglalabas sila. Hahayaan nila yung damit sa washing machine. Paglabas, nakatupi na, planchado na. Nakita nyo na ho ba? Meron na hong bagong discovery ngayon. Nasa YouTube, no? Paglabas mo ng labahan, nakatupi na at nakadowny pa. Ganon ka-modern ang technology po natin. At lahat ng yan, iisa lang po ang binabagsakan yan. Daniel chapter 11, verse 32. Sabi doon, sa mga huling panahon, magiging matalino ang mga tao. Why? Because yon ay sign na malapit nang bumalik ang Panginoon. Church, are we ready? Tayo ho ba'y handa? Kung sakasakaling mamayang gabi, babalik ang Panginoon at kukunin tayong lahat. Alam naman ho ninyo, di ba, yung tinatawag ho na rapture of the church. Sabi ng Bible, in the twinkling of an eye, sa isang kisap mata, mawawala yung katabi mo. Maiiwan ka, delikado yun. Di ba? Doon sa palabas na end of times, no, even yung pastor, nagpipreach, pastor na lang ang natira, wala nang kongregasyon, mas nakakatakot yun. Di ba? Kaya mahalaga po tayo pa palaging handa. May katabi ho ba kayo? Sabi sa kanya, palagi tayong maghanda. Sige po, sabi sa kanya, palagi kang ready, dapat. Hindi tayo pahuhuli. Another meaning po ng breakthrough, an act or instance of moving through. Meron pong pagkilos, may mga tinatawag ho na promotion. Na po, may mga multiplication or beyond an obstacle. May mga hadlang pero kaya mo lampasan yung hadlang na yon. A sudden increase in knowledge, understanding, an important discovery that happens after trying for a longer time to understand. Tinanong ho ang isang kilalang inventor. Kilalang po ito. Sino po ito? Siya ang nag-invento kaya meron tayong ilaw ngayon. Sino po? Taga-Meralco. Di ba? Sino po yan? Thomas Edison. Sa kanyang karunungan. Noong 1847 hanggang 1931, nabuhay po siya. Siya po isang American inventor and founder ng General Electric Corporation. Kaya merong brand name no, na GE. Na po. Ang sabi dito, famously failed to make a wrong
electric light bulb, 999 times. Experiment po yon, 999 times, puro palpak yung ginagawa that time ni Thomas Edison. Until one day, he became successful when he invented yung ating pong fluorescent bulb. Subalit pang 1,000 times or attempt na pailaw niya yung fluorescent bulb na yon. Amen po ba? Nung tinanong siya ng mga reporter ng panahon po nila, Thomas Edison, ano masasabi mo doon sa 999 times na mga palpak na experiment? Sabi niya, hindi yun palpak na experiment. Yun ay experiment na hindi nag-work out, but I keep on trying my best. Amen po ba? At sa wisdom ng Lord, sa isang review ng kanya pong biography, nabasa ko na born again din pala si Thomas Edison. Amen po ba? At sa wisdom ng Lord, siya po'y magaling na inventor, nagkaroon tayo ngayon ng fluorescent bulb. At ipalapakan ng Panginoon. Praise God. Sa Pilipino po, naghanap ako ng mga inventor na Pilipino. Marami din po mga inventor ng mga Pilipino at sila po ay pinagpala ng ating Panginoon. Alam niyo ba na yung ating incubator, yan po ay na-invento ng isang magaling na Pilipina. No, mga invento ng mga Pilipinong inventor. Sa Bible po, when we speak of breakthroughs, it refers to a significant, napakahalaga, open, sudden, shift or advancement, usually attributed to divine intervention. Pag mo sabihin na malakas, divine intervention. So meron pong pagkilos ng Diyos, meron pong himala na paggalaw ng ating Panginoon. At dito yung tinatawag ho na divine intervention that overcomes obstacle. Yung kayang lampasan, yung problema, yung sitwasyon. Si David po, sabi ng Bible, ay pinagtagumpay ng Diyos. Kaya sabi ni David, he is called Baal Perasim because God break through or breaking off the limits ng ating Panginoon. At it can manifest as victory. Pwedeng victory po, katagumpayan, sa anumang pong laban ng buhay. Sino po rito yung lately lang po, no? Itong month ng, anong month ho ba ngayon? Anong month ho ngayon? June na, no? Mid-year bonus. No? Kalagitnaan sa mga, sabi ng aming mayor, doon sa mga empleyado ng munisipyo ng Gentry, no? Ang pasok po ng Gentry ngayon ay 4 days na lang po. 4 days. Kasi may overtime sila everyday Sabi ng aming mayor doon sa Gentry, sa mga empleyado ho, hindi kami kasama doon kasi kami ay volunteer, pastor. Meron silang maagang mid-year bonus. Tuwan-tuwa yung mga empleyado. Na po. June na po tayo, no? Kaya yung month of June, ilang buwan na lang ay na ho. December na. Merry Christmas and a Happy New Year. Sabi dito, yung katagumpayan, victory, revelation, even healing, or change in spiritual and physical state. Meron pong tinatawag na pagbabago na mangyayari sa buhay ng isang tao. Alam mo natin ang kwento. Biblical example po sa St. Paul, how God turned him sa isang persecutor ng church at naging isang evangelist. Acts chapter 9. Sino pa? Si Jacob, na isang slanderer, deceiver. Si Jacob, pero ginawang Prince of God. Tinawag na sa kanya nagmula ang nation ng Israel. Ano pa ho? Ang Israel mismo, Exodus, sila po ay nakalaya because of God's breakthrough at napunta sa kanilang pangakong lupa, the promised land. Mabilis lang po. Meron pong 4 na klase ho ng breakthrough when we speak about breakthroughs. Una, yung tinatawag na spiritual breakthrough, it is an experiencing of having reached a new level of spirituality. Yung makilala mo ang ating Panginoon bilang iyong tagapagligtas ay nagkaroon ka ng spiritual breakthrough. Amen po ba? Maraming mga tao umaattend ng church every Sunday. Kami ho, nung kami po hindi pa born again, ako po ay nag-aral sa, hindi ko alam kung alam ni Pastor El na Parañaque Community High School. Magkatabi ho yun ng Centro Escolar. Yung mga mayayaman doon sa Centro Escolar. Yung hindi ganong mayaman at nasa laylayan, sabi ni Lenny Robredo, no? mga mahihirap doon sa PCSH, Parañaque Community High School. Kami ho yung huling batch ng graduate doon. Bakit po? Nag-strike yung mga teacher namin kay Vizcara, yung may-ari ng school. Nag-strike. Graduating po kami noong time na yon. Buti na lang ho, napakiusapan. Pumasok ulit sila, kaya nakagraduate po kami ng high school that time.
Parañaque Community High School. Ang tawag po doon ay Picoco. Every Wednesday po, laman kami ng simbahan. Partner po yan. Doon sa kabaan po ng GG Cruz. At pagkatapos po ng high school, ng break time namin, magbi-break time po. Pagbalik namin ng school ng 1 o'clock, kami ho mga magkabarkada, mga lasing, nagiinuman. High school, nagiinuman. At ang ginagawa ho namin pang-inom, hindi ho beer. Alam niyo ho yung kulay brown na malaki? Anong tawag doon? Tanduay? O Ginebra San Miguel. High school, student, umiinom ng Tanduay. Ginebra San Miguel. Bakit po? Because of yung mga barkada, bad influence. Pero every Wednesday, yung kahabaan po ng GG Cruz na yon sa Baclaran, laman kami dyan ng simbahan. Every Wednesday. Pero hindi ho nagbago ang buhay ni Pastor Nilo. Until one day po, nakilala ko ang Panginoon. Tinanggap siya bilang nagkapagligtas at nagbago ang buhay po ng iyong lingkod. Sa umaga po, sa hapon po ito, naniniwala po tayo na ang bawat po sa atin, sa umaga pong ito, kayang-kaya ho tayong baguhin at pagpalain po ng ating pong Panginoon. Naniniwala ho ba kayo doon? Ating nga hong palapakan ng Panginoon. Praise God. Hallelujah. Meron pong spiritual level of authority, also significant, transformative. Nakikita po ng pagbabago sa buhay po natin eh. Amen po ba? Yung tatay na dating laman ng sabungan every Sunday, ngayon po laman na ho ng church. Hello? Yung anak na pasaway, nagmumura sa mga magulang. Kaya nga ho, nagawa ni Brother Eddie yung good moral, GMRC, good manners and right, GMRC law. Naibalik po yon. Sa mga school dati, wala na po yon. But salamat sa Sibak Party List, ibinalik yon bilang batas sa eskwelahan. Ngayon po, required silang ipatupad yung GMRC sa bawat eskwelahan at turuang maging magalang ang mga anak po natin sa biyaya ng Panginoon. Amen po ba? Only Jesus can change our life. Hindi na ho iba sa atin. Ang mga testimonies po ng mga great man of God sa Bible at sa panahon po natin, kilala ho natin ang ating pong former senador na ngayon tumakbo ulit pero hindi nakapasok, brother in Christ, Manny Pacquiao. Di po ba? Kami po may kapatiran, taga Jensan at Elna. At sinasabi niya mismo kung gaano kalaki ang napakalaking parang pinagawang auditorium na makulungan ng manok sa Jensan. Nung hindi pa born again, si Manny Pacquiao, ang daming alagang manok. Nung na-born again siya, sabi niya nga ho, lahat ng bisyo nasa kanya. Nasa YouTube po yun. Testimony po ni Manny Pacquiao. Lahat ng bisyo, babae, alak, sugal, sabong. Nung na-born again, si Brother Manny Pacquiao, former Senator Manny Pacquiao, nung na-born again po siya, sinuko lahat ng bisyo niya. Yung mga manok po, ipinamigay, ginawang tinola, adobo, ginataan, kare-kare, everything. Nagbago po ang buhay ni Senator Manny Pacquiao. Ating palapakan ng Panginoon. Praise God. Hindi ko kaila sa inyong kwento ni Dolphy Quezon Jr. na ngayon po kasama namin sa Cavite, sa Body of Christ. Napaka-humble po, nagluluto sa mga pastor. Dolphy Quezon Jr. was arrested sa salang arson, panununog. May mga barkada siya, tropa siya. Noong time na yon, sabi ni Dolphy, nung hinuli si Dolphy Quezon Jr., si Ompong, magkasama sila sa Amerika. Pero dahil, kaya mga magulang, bantayan po niyo yung inyong mga anak. Sino yung mga barkada niyan? Sino yung palaging kasama niyan? Baka naman yung mga anak ninyo, close sa kanyang kaibigan, close sa kanyang klase, pero ayaw mag-open sa inyo. Hindi nyo alam. Paggabi pala, lumilipad yan. No, hindi. Paggabi, may ibang ginagawa. Si Dolphy Quezon Jr. o Ompong ay nakulong sa salang arson. Sabi niya, wala siya nung panahon na yon. But, because sa accessories, kasama yung mga barkada yung dinamput po siya nakulong. Nag-suffer sa kulungan for so many years. Pero sa kulungan po, isang gabi, napanood sa telebisyon ang isang pastor. Sabi niya, kilalang-kilala ako ng taong ito. Hindi ko naman siya kilala. At yung buhay po ni Brother Eddie Villanueva, palagi niyang binibida sa telebisyon. Na yung si Brother Eddie na yon, na pastor, ay nag-preach isang gabi. At ako ay na-born again sa kulungan ng panahon na yon. Ating palapakan ng Panginoon. Na-born again si Dolphy Quezon Jr. o Ompong. Na ngayon po ay isang evangelist na nagamit ng Lord mightily. Si Brother Gary Valenciano, humabol dati sa anniversary natin. Sabi ng doktor, hindi na siya pwedeng sumayaw.
Mr. Pure Energy, sorry po, hindi ka na pwede sumayaw. Because of the sickness of diabetes. Hindi po siya born again that time. Sabi niya, Sir, hindi po pwede, Doc. Yan ang talent ko, yan ang aking source of income. Ang mag-perform, ang sumaya because I am an artist, I'm a singer. Sabi ng doktor, pasensya na po. Hindi ka na pwede mag-perform, hindi ka na pwede sumayaw. Then, that time, na-share siya na isang artista rin at na-born again. Sabi ho ni Gary Valenciano, meron siyang prayer. Kung talagang ikaw ay totoong Diyos, nasa YouTube po ito. Kung talagang ikaw ay gumagawa ng himala, pagalingin mo ako. Nung na-born again si Gary Valenciano, from that day on forward, hanggang ngayon po, sa biyaya ng Diyos, siya ay binago ng Panginoon at naglilingkod, sumasayaw for the glory of our God. At yung palapakan ng Panginoon, buhay na buhay si Brother, Mr. Pure Energy, Gary Valenciano. One time po, nung nagkaroon ng, yung grupo ng mga umuwi sa Pilipinas sa mga nag-concert, Touching Heaven, no, Brother Alan? Touching Heaven, Changing Earth. Kami ho ay napili na mag-escort. Ay, ang laki ng katawan ko no? Si Gary Valenciano. Katabi ko si Gary Valenciano, ang talagang gwapo. Ang laki ng lamang sa akin. Ang tangkad at talagang ang bango. Sabi ko, kaya pala pinag-aagawan ng mga tao, no? At during his concert, after ng kanya pong pinali, nag-altar call and is sure about the miracle na kanyang tinanggap mula sa ating Panginoon. Ating palapakan ng Panginoon. Praise God. Spiritual breakthroughs. Pangalawa po, physical breakthroughs refers to an advance or discovery in the realm of physical sciences or engineering. Kaganina ho, binanggit ko si Thomas Edison. At marami pa ho mga great inventor. At may mga born again, no? Si Rockefeller po isang born again na inventor at ginamit din ng Lord. Pangatlo ho ay emotional breakthrough are some of the most rewarding moments in therapy. Ngayon po, napakalaganap ho ng mental health. Sabi niyo po, mental health. Again, mental health. Parang konti lang po ang salita, no? At sa mental hospital, pag sinabi niyang, saan ka nakatira? Sa Mandaluyong. Anong sunod yung tanong? Loob o labas? Diba? Mandaluyong nakatira. Alam ho natin, sabi nila, ang karamihan sa mga nasa mental hospital ay nagkaroon ng problema sa pag-iisip. Tama ho ba? Nalala ko ho yung kwento ng isang doktor. Sabi ho ng doktor sa kanyang mga pasyente, susubukan niya kung talagang magaling na sila. Ginawa ng doktor, nag-drawing ng pintuan sa pader. Tapos sabi ng doktor, makinig kayo. Kung sino yung unang magbubukas ng pinto, pwede na makalabas sa mental hospital na ito. Pag sabi niyang 1, 2, 3, takbuhan. Lahat ng pasyente sa pinto, yung drawing na pinto sa pader. Takbuhan yung mga pasyente. Sa isang sulok ng mental hospital, may lalaki nakaupo. Tawa ng tawa. Tawa ng tawa. Pinagtatawa na yung mga kasama niya, mga loko-loko, mga siraulo. Tawa ng tawa. Sabi ng doktor, mukhang magaling na itong isang ito Hindi sumama sa kanila at tawa ng tawa. Tinanong niya ngayon, sabi niya, Mister, ba't di ka sumama sa kanila para lumabas ng pinto? Sumama ka, buksan mo. Sabi ng Mister, doktor, paano ko sasama sa kanila? Paano lang mabubuksan yung pinto? Nasa akin po yung susi ng pinto na yon. Hindi nakuha ng iba, no? Yung pinto ay drawing lang po ng doktor, di ba? Sabi niya, paano sila makakalabas? Nasa kanya yung susi. Sabi ng doktor, sira din pala ang ulo ng isang ito. Marami hong ganun ngayon, mental health ang problema. Kaya marami nagpapakam. Nabaltaan niyo po yung nanay, no? Yung nanay na after niyang sunugin yung 3 anak. Tama ba? 3 anak, sinunog, no? Pinatay? O basta pinatay. May sakit siya na postpartum. After niyang patayin yung mga anak, siya naman yung nagpakamatay. Sabi ng ilang mga psychologists, depression. Or may problema sa pamilya. Of course, mental health problem. Sa Gentry po, matagal na ho, mga ilang taon na, during our flag ceremony, nabigyan tayo ng pagkakataon na maging chairman po doon ng mga pastor. Dati po, prayer lang po natin yon sa flag ceremony. Kami ni Pastora Tess, inano po namin yon. Nagkaroon tayo ng conquest, no? Conquest. Sabi namin, Lord,
sa flag ceremony po ng munisipyo, 2004. Darating yung time, ang JIL, leader o pastor, ay maglilid ho ng Word of God and Prayer sa flagpole na ito ng, hindi pa kami city that time Ate Elna, ano pa lang panahon pa ni Pastor Pid, no? Munisipyo pa lang, municipality pa lang. Prayer po namin, darating yung time. Ang JIL ang maglilid ng flag ceremony sa lugar na ito. 2004 po umatin si Pastor Nilo sa Gentry, kasagsagan ng pagtakbo ni Brother Eddie. Ibang mga pastor, ayaw kay Brother Eddie. At nalaman nila, JIL pastor, si Pastor Nilo. Sabi nung chairman, Pastor Nilo, dito ka lang sa likod, yung mga member dito, sa harap yung mga officer. 2004 po yun. So meron agad discrimination. Okay lang po, sige po, sa likod po si Pastor Nilo. Until sa himala at habag ng Diyos, dumating po yung time. Naging member tayo ng officer, naging PRO, naging vice president, at nagkaroon po ng gawain ng JIL. Kasama tayo sa naglilidho ng pag-racing ceremony every Monday sa ating pong City of Gentry sa Cavite. At pong palapakan ng Panginoon. Praise God. Sa Gentry po, may gawain tayo ron sa DSWD. At JIL lang po ang may hawak ng gawain doon. Ibang mga body prize sa jail, sa mga pulis, sa mga barangay, sa fire. Pero ang DSWD po exclusive lamang sa mga JIL people. Amen po ba? Ating pong palapakan ng Panginoon. During our flag ceremony po, may naapunta roon, naka-short, during our flag ceremony, ando sila mayor, vice mayor, city councilor, si Emily Suero. Naka-short po siya. May daladalang isda. Ihagis sa harapan ng mga mayor, ani mayor. Isda. Tapos kung ano yung dalang pinamalengke, no? Flag ceremony ito, flag ceremony. Maglalakad sa gitna, walang pakialam. Naka-short. Minsan inawa yung hepe ng pulis, murahan sila. At dahil doon, may nakaaway siyang taga-munisipyo, dinimanda po siya. Bakit po? Bakit po? Because she was a drug user. Na-sharean po ng isang JIL worker po natin na born again, si Ate Emily. At ngayon po, yung anak niya nasa abroad, nakabili ng maraming bahay, pinagpala po sila, at pinagaling na po siya ng ating Panginoon. Hallelujah! Our God is a miracle working God. Wala na siyang problema sa pag-iisip. Tuloy-tuloy po yung gamot at naging ushers na po natin sa isa nating extension church sa JIL Pasong Kawayan. Noong nakarang Monday po, andun si Mayor. Ito yung aming minamahal na Mayor. Ayun. Yung nakaputi sa pagitan ng blue. Ito yung nakatsinelas. Hindi naman siya pastora kasi. Noong nagpitutigi ang mga pastor, tumabi, lumapit, sabi niya, Mayor, ito yung mga kasama ko sa JIL Church. Sila Pastor Nilo, sila Ate Bless, sabi ni Mayor, oo nga binibida kay Mayor, pinagaling siya at binago na ng ating pong Panginoon. Hallelujah! Our God is a miracle working God. Sige po, palakpak na malakas sa ating pong Diyos na buhay. Ito po, ayan si Ate Emily. Kaya siya naka-short, sabi niya, dapat pala nag-blouse ako, no? Para mamukha din akong pastora. Sabi ni Mayor, talaga ba nagbabago ang buhay? Talaga ba nabago to? Sabi ko, Mayor, umaaten na po yan ang JIL at worker na po namin. Sabi ni Mayor, oo nga nagbago na nga ito talaga. Amen po ba? Kahit po yung Mayor na pabilib sa himala ng Diyos. Number 4 po, financial breakthrough. Ano po yung una? Ano po yung number 1 kinds of breakthrough? Praise God, spiritual breakthrough. Pangalawa, physical breakthroughs. Pangatlo po, tinatawag ko na emotional, may kagalingan sa isip. Ano man pong mental health problem, God can heal us today. Depression man yan, oppression ng kaaway, anxiety, worries, kaya kang pagalingin ng Panginoon sa hapong ito. Amen po ba? Praise God. Number 4, financial breakthrough. Refers to a significant positive change or improvement. May pag-angat in one's financial situation. It can involve a shift from debt to financial independence. Mula doon sa pagkakautang. Yan ho, no? Yan ang madalas minsan talagang battle natin. Pag pinag-uusapan ho yung pagkakautang. And itong mga nakaraan, nakakalungkot ho. May ilan tayong kapatiran na na-scam, na budol-budol. Isang member po namin, mag-asawa,
Nasa abroad yung mga anak. Humihingi ng prayer. Sabi niya, Pastor Nilo, pag-pray mo si Daddy. Sa amin kasi, Pastor El, yung mga senior, pag medyo may yaman, tawag ko, Daddy. Daddy, Mami! Pagkatamtaman lang, Nay, Tay! Kasi pagkatabi, mga mayayaman sa kotse. Dahil binibiro ko, yun po yung mga biroan namin sa kanila. Sabi niya, pag-pray mo si Daddy kasi nabudol. Nagpunta ng bangko, nagpunta ng Walter Mart, may nakausap. Binulungan lang siya. Kaya ingat po kayo minsan, ano? Pag may mga nakasalubong kayo, oh, mare, pare! Huwag mong kakausapin, pikitan mo na lang. May binulong sa kanya. Sabi ko, Mami, baka naipon tayo sa Daddy. Nag-withdraw ng 150,000. Nakuha ang alas, nakuha ang cellphone, umuwi pa ng bahay. Umuwi ng bahay. Sabi ni Mami, tinatawag ko nga si Daddy, hindi ako pinapansin. Tapos po, nakuha sa CCTV, may kasamang 2 kotse. So, napaka-risky. Hello? Andiyan po ba kayo? Sabi ng Mami, mabuti na lang po. Kahit nangyari yon, iningatan ng Diyos si Daddy. Buhay na buhay, hindi siya sinaktan, hindi siya inano ng mga taong yun. Palakpak po sa Diyos na nag-iingat sa ating mga buhay. Amen po ba? Sa ating kalagitnaan, I can sense, marami hong mga nabiktima ng scam, na budol, iba't ibang klase ng kwento. Naniniwala po ako, naranasan ho niyo yun. Pero wag ko kayo mawala ng pag-asa. Nawala man yung mga bagay na yon, kayang ibalik sa atin ng Panginoon, doble pa. Maglingkod lang tayo sa Kanya. Amen po ba? Ating pong palapangan ng Diyos. It can involve a shift from debt to financial independence, a notable increase in income or asset. Sa Bible po, si Isaac, pinayaman ng Diyos, nagtanim sa Genesis 26 at umani po ng 100-fold of blessing. Isaac po yon. Sa kanya nanggaling yung 100-fold of blessing. 100-fold breakthroughs. Yun po yung aming team, yung aming pong first fruit offering last February. Sa Cavite po, natutunan po namin yung first fruit offering. And every year, we challenge ourselves, we challenge every workers to give God more than our tithes and offering. Kaya nga ho, first fruit yung unang-unang sweldo, unang-unang ani, unang-unang padala. Nung una, medyo mahirap pero nagawa ho namin sa biyaya ng Diyos. Etong lately lang po, ang GILRF ay pangalawa na ho sa aming pong district 4. Nanguna po tayo na may pinakamataas na income when it comes to tithes and offering. Ating palapakan ng Panginoon, praise God. First fruit offering, si Brother Ed po, Ed Samas, isang kapatiran po natin sa GIL Kawit. Dati po siya ay nasa ibang relihiyon, hindi po siya born again. Na-sharean ng ating pong kapatid na nabili lang po sa tindahan, na-sharean, tinanggap si Lord, nagta-tithes. Dati po, sower lang. Tama ba? Mananahe, no? Sower sa, ano niyo po yung EPSA? Pabrika po yon sa Rosario. Sower lang po siya, mananahe. But he keeps on giving his tithes and offering to our God. Alam niyo po, meron siyang pangarap at meron siyang vision. Sabi niya, Lord, one day, hindi na ako mangangamuhan sa garment na ito. Hindi na ako mananahe. Papapasok ka na 8 to 5 hours a day. Yun ay kota-kota lang po per piece, ang liit na sweldo. Nangarap po siya. Sa kanyang pangarap and vision, umaati ng church, ibinibigay yung tithes and offering para sa Lord. Ang pangarap niya ho, one day, magtatayo siya ng garment factory. At yung kanyang pangalan makikita sa mga etiketa ng mga damit, Samas. Walang imposible sa Diyos. Our God is the God of breakthroughs. Ngayon po, si Brother Ed Samas ay may sarili na hong garment sa biyaya ng ating Panginoon. Yung t-shirt po ni Pastor Nilo, sponsor po yan, libre po yan. Gawaan niya mismo ito. May nakalagay na Samas sa likod. Patahi po kayo, mura lang po sa akin. No? At yung po ay worker po ni Pastora Tess sa GIL Kawit. Ating po palapakan ng Panginoon. Praise God. Matatapos na po ako. Konting oras na lang po. Huwag po tayong manghinawa. Kilala po natin ito. Sino po ito? Si Colonel Sanders. Siya po ay nagsimula. Tingnan niyo yung buhay po niya. At 5, his father died. Namatay po yung tatay niya at 5 years old. At 16, he quit studying. Siguro ito, Pastor El na, high school, no? Hindi na siya nag-aaral.
ng high school. Huwag yung gagayahin ha, mga estudyante ha. By age 17, he already lost more than 4 jobs. At 18, he got married. At age 18 to 22, he worked as a driver and failed. Nabigo rin po siya. At 25, his wife left him. Iniwan ang asawa at kasi kinuha yung kanya nag-iisang anak. At 65, he retired. Tingnan niyo po ito. Sa kabila po. At the age of 65 years old, sabi ni Colonel Sanders, sabi niya ho rito, ano sabi diyan? At the age of 65, I was 65 years old. I had only $105. Magkano po yun, Pastor Elna? Mga 5,000, tama ba? 50 plus times 100, no? Meron na siyang $5,000 na hawak and a chicken recipe. But that was more than enough. No one believed in me. My life was a roller coaster of failure and rejection. Yung buhay po niya, punong-puno ng kabiguan, problema, pasanin. I lost jobs, failed in business, got turned away by the military, and never been finished school. Nakakalungkot. Hindi pala graduate si KFC. No? Sabi rito, no? By that time, I was 65. I was living off a small government pension. Meron naman pala siyang pension. But I have something, a fried chicken recipe na natutunan niya sa kanyang pagtatrabaho sa gas station. As I pack up my skillet, jump in my car, started knocking. Kumakatok, maaga pa lang, sa mga bahay-bahay, si Colonel Sanders. Nagbabakasakali na one day, may tutugon sa kanya. Ilang times na reject? I got rejected over 1,000 times. Kapatid, ilang beses ka nabigo? Si Pastor Nilo po, kay Pastor Arts na naliligaw, 7 times binasted. Kaya sanay na ito. For the glory of our God. Pero mga pangyarihan po ang ating pong Diyos. Amen po ba? Sa biyaya ng Panginoon, kami po ang pinagkatuluyan ng ating Panginoon. Ating palapangan ng Diyos. Praise God. Colonel Sanders rejected 1,000 times. And yet, sabi niya, someday, I didn't have enough to eat. Minsan, hindi siya kumakain. Forced fasting. Walang pera eh. Sabi niya, but every time, someone said, no. Pag sinabing, ayaw namin ng recipe mo, hindi po pwede. Wala kaming pera. Wala kaming panahon sa'yo. 1,000 times rejected. Pero sabi niya, meron siyang power confession. The next one, yung susunod na pinto ang kakatukan ko, the next one will say yes. Kapatid, meron ba tayong ganong power confession? Kahit negatibo ang pananaw mo, magtiwala ka sa Diyos. Our God is a God of breakthroughs. Ating palapakan ng Panginoon. Kung ngayon, punong-puno ka ng utang, punong-puno ka ng problema, yung pamilya mo, may karamdaman, may sakit, magtiwala ka sa Diyos. Our God is a God of breakthroughs. Kaya kanyang bigyan ng kapangyarihang malampasan yung pagsubok na iyan. Yung turning point sa buhay mo. Kaya sabi ni Colonel Sanders, hindi ako susuko. And then one day, someone did. A small restaurant agree to give me a recipe and try. And the madness began. Today, KFC, na palaging pinupuntahan, no, kumpara sa McDo and Jollibee. Paborito rin naman natin yun, no? Pero si Colonel Sanders po ay pinagpala ng ating pong Panginoon. Ating pong palapangan ng ating pong Diyos na buhay. Praise God. As I close ngayong hapong ito, 6 na prinsipyo lang po ng breakthroughs. Number 1, sabi niyo po, desire change. Again, desire change. Ikaw mismo kapatid, ikaw mismo ang magnasa. Magkaroon ka ng pagnanasa na tayo ay mabago ng ating Panginoon. Before you can experience the change, you need to desire. Lord, ayoko na ng buhay na ito. Ayoko na ng feeling of rejection. Gusto ko, Panginoon, ako yung ginagamit mo, Lord. Naglilingkod sa iyo, sumusunod sa iyong kalooban. Alam niyo ho, marami sa Cavite, no, marami mga magagawa doon na nanlamig na ho sa Panginoon. Naglaylo, most of them ay nakita ho namin, ang hahaba na ng buhok, nagtatricycle na lang, minsan manginginom. Sa jail ministry po, meron sa jail ministry ho. Dati siyang pastor. Dating pastor, sabi niya, Pastor Nilo, sinubukan ko naman.
ang ganda ng pagiging seaman. Listen, church, isang pastor, ginagamit ng Lord mightily, and pinagpala ng Diyos. Sabi niya, sinubukan ko na naman ang maging seaman. Naging seaman po siya at gumanda ang kanyang buhay. Pagkaraan ng ilang panahon, siya po ay napagbintangan na may pinatay, pero siya ay nahuli at nakulong. Nagsuffer ng ilang taon sa kulungan, pero sa kulungan po, muli siyang nirestore ng Panginoon. Sabi niya, pastor, sa kulungan, ako ang pastor nila rito. Sa kulungan, nagpapastor po siya. Binalik ng Lord, pero sa kulungan siya nagpapastor. Why? Tinakbuhan ang calling sa ministry. Meron po kami doong sa jail outreach ay gitarista. Tumutugtog, sabi niya, pastor, pa-pray nyo naman, makalaya ako. 3 taon na naghihiring, wala pa rin pinali ang kaso. Ano bang kaso mo? Siya ay binigyan ng kasong rape nung tatay ng kanyang girlfriend. Born again! Yung kabataang ito tumutugtog sa church. My girlfriend, unbeliever. Hindi Christian. Nagalit yung tatay yung nanay, siyempre may kapit, may influence, pinakulong. For 3 years, he suffered in jail because of love. Pag-pray niyo, pastor, makalaya na ako. Sabi ko, teka lang, pag pinag-pray ka namin, wala kaming gitarista sa kulungan. Sabi ko, mag-train ka muna na natutugtog. After ng mga ilang panahon, nakalaya na po siya at muli naglilingkod sa ating pong Panginoon. Yung girlfriend po niya, dahil unbeliever, kinalimutan niya na po, and God give her a new family. Walang imposible sa ating pong Diyos na buhay. Ating palapakan ng Panginoon, praise God. Desire for change, kapatid. Sabi ng 2 Corinthians 5:17, if any man who is in Christ, he is a new creation. All things are passed away. Behold, new things has come. May katabi ho ba kayo? Yung sa kanya, congratulations. You are now truly a born again, no? Changed person. Sabi ng Bible, new creation. Yung katabi mo na yan, hindi na yan ang dating siya. Na manginginom, lasinggero, marites, di ba? Nagbabahay-bahay, kinikwento yung buhay ng kapitbahay, yung buhay ng kanyang kumare, kumpare. Ngayon naman po, nung na-born again, nagbabahay-bahay pa rin, pero kinikwento yung buhay ni Jesus. Sinishare ang word of God sa kanyang kaibig kapitbahay. Ang iminimarites na yung himala na ginawa ng Diyos sa kanya. Kaya meron tayo mga life group, di ba? Isinishare yung ginawa ng Panginoon sa kanya, yung healing. Pangalawa, cry out to God. Cry out to God. Tumawag po tayo, umiyak tayo sa Diyos. You know God's the only one who can change your circumstances. Walang po pwedeng magbago sa buhay mo. Hindi ang magulang mo, hindi ang kaibigan mo, hindi ang, sino po yung nakamotor na palagi hinahanap ng mga may tindahan? Sa Cavite po, maraming ganun. Yung mga maliliit na tindahan, no? Yung nakamotor, yung Bombay, di ba? Kaya yung mga Bombay po, ang kanilang favorite number ay, ano po? 5-6, di ba? Bili na, DVD, mura lang. Ganun yung mga Bombay eh. Favorite number, 5-6. At maraming kapatid ang may tindahan na baon sa utang. Interest lang ang binabayaran to the point na nagsara ang negosyo because of 5-6. Hindi naman masama ang mangutang. Kaya lang yung sobrang laki ng tubo, nalubog sa utang, binabayaran lang yung interest. Kaya sabi namin, kung mayroong paboritong number ng mga Bombay, meron naman silang kinakatakutang number ng mga Bombay. Ano po yon? Takot sila sa 1, 2, 3. Takot silang 1, 2, 3, matakbuhan. Biro mo, napaka-faithful, no? Araw-araw, 10 piso, 20, 100. Sample of perseverance, katsagaan, yung kanilang character. Cry out to God. He can change your situation right now. Kaya niya magkaroon ng breakthrough sa buhay mo kapag ikaw ay lumapit at nagtiwala, naglingkod at sumunod sa ating Panginoon. Therefore, turn to Him. He is more than ready to listen to you. Kung hindi ka man napapakinggan ng kaibigan mo, pamilya, ka-churchmate, kayang-kaya kang dinggin at pakinggan ng ating Panginoon. Amen po ba? Sabi ng Bible, sinlapit lang siya ng dasal. At sa hapong ito, ano man pong kalagayan mo, maaaring gusto mong makalaya sa kanyang sitwasyon, breaking the limits, kagaya ni David, we always inquire of the Lord. Ano mang hamon, laban, obstacle,
pagsubok ng buhay, only God can give you the breakthrough. Number 3 po, leave your past behind. Kakalimutan ho natin yung lahat ng mga pangit na bagay. Sabihin nyo, pangit na bagay. Huwag ho yung magaganda, no? Yung mga pangit lang. Ako po ay graduate ng marketing eh. Kaya magaling ako mamalengke. Gumagawa kami ng commercial. Pag may kanta, ang tawag doon, yung kumakanta, nagluluto ng sinaing, no? O ng Nor Cubes, jingle commercial. Yung iba naman po, walang kanta, action lang. May background na music, silent commercial. Karamihan ng mga model ng lotion, shampoo, pabango, ang gaganda. Hello? Tama ba? Sabi namin, subukan niyo maglagay dyan ng mukhang pakekang na gumagamit ng shampoo, gumagamit ng sabon, ng lotion, kung talagang gaganda. Wala naman ano? Pag gumamit si Marian de la Riva ng kanyang kape, anong kape ni Marian? Kape ni Marian, bibiling ko rin yan. Kaya sabi ng komersyal, para kanino ka bumabangon? Marian, sabi ko nga Rivera, di ba? De la Riva, yung matatanda yan, ano? Marian, sabi niya, meron pang commercial si Marian Rivera, de la Riva. Ano yung kape ni Marian Rivera? Classic. Pag gumamit ng pabango, ng cologne, yung mga model artist, bibili ka rin. Why? Magaling yung kanilang endorsement eh. Tama ho ba? Ganon tayo minsan. Ginagamit nila. Sabi ko nga, hindi naman kumakain ng sardinas yung artista na yan eh. Pero minomodel niya. Hello? So meron pong something na deception. Sabi ng Bible, leave our past behind. Ano man pong pangit na bagay na nangyari sa'yo noong mga nakaraang panahon, we have to leave those things and move on to receive something new from our God sa hapong ito. Amen? Meron ka mang pamilya na ikaw ay saktan, o kaibigan, nagkaroon ka ng pangit na karanasan, rejection, si KFC, na-reject 1,000 times. Si Thomas Edison, 999, but they keep on striving. Lalo pa ho tayo, may magandang plano ang Diyos sa iyo at sa akin sa umaga pong ito, sa hapong ito. Sabi ng Jeremiah 29 verse 11, for God knows the plans He has for you, plans to prosper you and not to harm you, but to give you hope in the future. Pinapalapakan po ang Diyos dyan sa kanyang mga pangako sa ating po mga buhay. Kaya sabi ng Bible, Isaiah 43, 18-19, ang sabi? Forget the former things. Do not dwell on the past. For behold, God will do new things. Kapatid, kaya hanggang ngayon, hindi mo maranasan yung bagong bagay na gagawin ng Diyos sa buhay mo because nakakling ka pa rin, nakakapit ka pa rin doon sa past life mo. Sana ganito yung ginawa ko dati. Dapat ngayon, di ako naghihirap. Sana kung iba na pangasawa ko, maganda ang buhay ko. Hello? Nag-celebrate na ng 50 years, nagsisisi ka pa rin. Maraming rejection, maraming panghihinayang. But the Bible says, let us leave those past behind para ma-receive mo yung mga bagong bagay na kayang gawin ng Panginoon sa buhay mo sa hapong ito. Ating palapakan ng Panginoon. Sabi ni St. Paul, Philippians chapter 3, 13-14, forget the former things, no? I press on toward the goal, straining forward to the heavenly calling from our God. Number 4, and number 5, and number 6, walk toward Jesus. When Jesus becomes you, walk towards Him. Tinawag ho ng Panginoon si Pedro sa bangka. Si Pedro nasa bangka, ang Lord nasa dagat. Sabi ni Peter, Lord, if it is you, please permit me to come to you. Kung ikaw yan talaga, Panginoon, pupuntahin mo ako dyan. Ano sabi ng Lord? Come. Halika, Pedro. Lumapit ka sa akin. At simulang naglakad si Pedro. Kapag tayo po ay lumalapit sa ating Panginoon, ang may himala na nakaantay sa buhay ng bawat isa. James chapter 4 verse 8, draw near to God and God will draw near to you. Number 5, be specific. Be clear on what you want God to do for you. Ano bang nais mong gustong gawin ng Diyos sa buhay mo? Lord, yung pamilya ko, baguhin mo. Sa Cavite po, may manggagawa tayo doon. Pastor Nilo, pag-pray mo yung asawa ko, manginginom. Napakatindi manginom ng alak. Dati, bote-bote lang iniinom. Ngayon, case-case na. Pati case, iniinom na rin.
Manginginom eh. Napaka-alcoholic. Pastor, yung asawa ko dati nang bababae, ngayon ang lalaki na rin. Ganun po katindi. Sabi sa kanila, huwag niyong sukuan. Huwag niyong sukuan. Until one day po, may umaten ng church kasama ang buong pamilya. Nag-EGR at ngayon po silang buong pamilya sa Cavite po, sa amin, sa Gentry, sa Kawit at sa Dasma, ang umaatin ng mga magagawa doon, pamilya po naglilingkod sa ating Panginoon. Ang kanina ho, maraming magkakaasawa at asawa, mga anak andito, ano? Ating palapakan, Lord, sa kanyang katapatan sa buhay ng bawat isa. Mga pamilya, naglilingkod sa Diyos. Ano ang ating hinihiling? Salvation ng family. Healing in every relationship. Baka may mag-asawa dito, nagpipirmahan na ho ng annulment. Pirmahan mo na yan. Maghihiwalay na tayo. Ayoko na sa'yo, sawa na ako. Wala kasi tayong divorce. Yun yung pinaglaban ni Brother Eddie. Kalaban yung namatay na si Congressman Lagman. Pinaglaban ho ni Brother Eddie yun sa Kongreso. Sa Congress po, ang daming mga congressman, karamihan doon ay mga atheists. Atheists, walang kinikilalang Diyos. Karamihan mga leftists, iba ang pinaglalaban. Karamihan ay mga iba't ibang relihiyon. Kukunti lang ang mga born again. At sa mga born again na yon, for God's glory, only Brother Eddie stand for God's righteousness in our beloved nation. Pinaglaban ang divorce, pinaglaban ang SOGI bill, at pinaglaban ang CSC, Comprehensive Sexual Education Act. Ating palapakan ng pangsubuhay po ni Brother Eddie, to si Bac Party List, and Senator Joel Villanueva. Amen. Number 6, receive. Be expectant of what you have been praying for. Expectation breeds manifestation. Sabi niyo na malakas, expectation breeds manifestation. Sabi ng Lord, John 16:24, until now, you have not asked me for anything in my name. Ask and you will receive. Ask and you will receive, and your joy will be complete. Kalooban, gusto ng Panginoon maging masaya po tayo. Let us ask to our God in Jesus' name, and we will receive what we want for. As I close po, meron po tayong nabaltaan namin, yung kanyang tita, humingi ng prayer sa amin, sa GC ng mga kongregasyon at saka mga workers. May ginawa ko kaming prayer item. GC na mga, pag may humingi ng prayer, pinopost, at marami nagpipray na worker, congregation sa GC na yon. Daily prayer item, parang ganun po. May nag-post, pag-pray niyo yung pamangking ko, si Jonel Grande. Si Jonel Grande ay kilalang teacher sa Dasmariñas, Cavite. Lumalaban yung mga estudyante niya, at karamihan nagka-champion. Kaya kilala siya sa buong Dasmariñas, Cavite, at sa Cavite as a whole. Kilala ang pangalan Jonel Grande. And who knows, si Jonel Grande na isang teacher, next slide po, ay magkakaroon po ng karamdaman, hydrocephalus. Alam mo natin, di ba, ang bata lang, usually, nagkakaroon ng hydrocephalus, ano? Eto, kakaiba yung sitwasyon ni Jonel. Yung nauna po. Yung nauna muna. Si Jonel po, nagkaroon ng hydrocephalus. And ang pinaka-challenge po, 3 times inoperahan sa ulo. Binuksan yung ulo niya 3 times. Yung isang opera, nakatakot tayo, hindi ba? Buksan yung utak mo, kung may maiiwang sinuli dyan. May maiiwang karayom dyan. Di ba? Si Jonel, 3 times, binuksan ang ulo, inoperahan. May mga tinatawag na tubong maliit, malaking tubo, hindi fit yung tubo. May mga ganon. May doktor na nakalimutan yung ganitong gamit, may ganon. So may ganong kaso. Yung tita niya humingi ng prayer request. And we visited Sir Jonel sa Lasal Hospital that time. Sabi namin, naniniwala ka ba ang ating Diyos ay gumagawa ng himala? Opo. Pag may karamdaman po kasi, karamihan na sagot, opo. Gusto kong mabuhay. Gusto kong maranasan ng himala ng Diyos. Pinag-pray po natin, not knowing na kung anong kalooban ng Lord, but we release our faith. Our God is a healing God. Our God is a miracle-working God. Pinag-pray namin si Jonel last, I think yan po ay mga month of March. March po, 2024. Nag-undergo ng operation. $250,000 ang billing. Hindi pa ho natapos doon. 3 times eh. May mga sumunod pa mga billing. Tumulong ating minamahal na
Sir Joel Villanueva, nabigyan naman po ng malaking amount dahil ating pong nilapit. Sabi namin, yung kanyang titi ang manggagawa po natin, mas malaki yung ibinigay natin minamahal na Sir Joel Villanueva that time. At si Junel po, nung naoperahan, nagkaroon ng second life, nagsimula po tayo magkaroon ng visitation, follow-up sa kanya, and time will come, nagkaroon na po ng gawain tayo sa bahay nila Sir Junel. Yung isa pang slide. Yan, next po. Sige pa po. Yan, meron na po tayo ngayon live group sa bahay nila Junel. Ating pong palapakan ng Panginoon. Si Junel, yung tita niya, tumanggap sa ating Panginoon. During Bible study, yung tatay, lumalabas. Ayaw makinig sa Word of God. Walang interest. Walang interest. Sabi ko, Buddy Peter, sa aming extension coordinator, God wait and bless me. Si tatay ba umaaten ng gawain sa inyo? Si Jonel, gumaling, umaaten ng Bible study, live group. Yung magulang, yung mga tita. Si tatay ba umaaten? Sabi, hindi nga pastor Palaging lumalabas. Umaalis during Word of God. Yung tatay po nagkasakit last year. Nauna pang mamatay kay Junel. Junel po buhay na buhay. At ngayon po, every Sunday, napakaaga, always present, umaaten ng ating gawain sa gawain ng Panginoon sa GRF. Pinagaling ng Panginoon, binago ng Diyos ang kanyang buhay, and this month of June, pwede na siya magturo ulit sa himala ng Panginoon. Hallelujah! Our God's God of breakthroughs. Nung narinig ko po yung ooperahan, 1 beses, 2 beses, 3 beses, nakatakot yun. Pero merong Diyos na gumagawa ng himala. At ngayon po, nag-medicine na lang po siya for the complete healing ni Brother Junel. Amen? Kapatid, magulang, mga minamahal, hindi man ikaw, baka meron kang membro ng pamilya, o may kaibigan ka na may taning na ang buhay, baka kailangan mong dalawin, baka kailangan mong pasyalan, baka kailangan mong i-chat man lang. Sis, kamusta ka na? I'm praying for you. Narito lang kami, Gerald Don Bosco, nananalangin sa'yo. Hello? Baka inaantay lang po tayo ng Panginoon na tumugon at maglingkod at magamit na maging daloy ng kanyang himala. Sabi dito, you're going into a season where you're about to experience breakthrough after breakthrough. Because what you went through haven't break you. Gusto ko pong ulitin yan. Sabi dito, you're going to a season where you're about to experience breakthrough. Sabi niyo po, breakthrough after breakthrough. Pwede bang mahiling yung mag-keyboard dito? Sino ba ang keyboardist? Ate Angie ba? Yung magaling nating anak ng gwapong-gwapong si Kuya Alan. Yan. Baka raw lang konti. Sabi ng ating quotation, you're going into a season where you're about to experience. Ngayon po, hindi kagahapon, hindi bukas. Ngayong oras na ito, sa JIL 19th anniversary ng JIL Don Bosco. Church, listen. We're going to experience a season where you're about to experience breakthrough after breakthrough. Magsisimulang maranasan mo ang mga himala, pagbabago, pagpapala, dakilang bagay na gagawin ng Diyos sa iyo. Why? Because what you went through, yung pinagdaanan mo, haven't break you. Dahil hindi ka nag-give up, dahil hindi ka sumuko, nagpapatuloy ka pa rin. Kahit ikaw na lang mag-isa, kahit nahihirapan ka, nagpapatuloy ka pa rin, naglilingkod sa ating Panginoon. Sa Bible po, as I close, may mga testing na nangyari sa mga lingkod ng Diyos. Si Paul, dumaan siya sa test of service, test of passion and service. Si Paul. Si Joseph and Daniel tumaan sa test of integrity and character. Si Job ay dumaan sa test of loyalty. Pagmamahal sa Diyos, even si Abraham, pinatunayan niya na mahal niya ang Diyos kahit meron siyang Isaac. Still, he loved God the most. Si Joshua and Caleb, yung kanilang test of commitment.
tayo hong mga member ng church, mga manggagawa, pwede bang taasan kami ng mga manggagawa narito? Workers, leaders, mga pastor, Pastor Elna, Pastor Bibian, hindi po tayo exempted sa mga pagsubok ng buhay. Tama ho ba? Romans 11:29, the gifts and calling of God are irrevocable. It is without repentance. Hindi nagkamali ang Diyos ng pagtawag sa iyo at sa akin. May plano ang Panginoon. Hindi ko humakalimutan, kahit ang mga member, may mga pagsubok, ang mga workers na dumadaan sa mga testing, even ang mga pastor po, dumadaan sa mga pagsubok ng buhay. Malakas pala po sa Panginoon. Nagpatuloy po tayo. Yung mga taong nagkaroon ng problema, I love them, I pray for them, and I forgive them. Mahal natin sila, mga magagawa, kapatid sa Panginoon. Noong 2023 po, year of talagang matinding pagsubok yon. Pero sa panahon po ng pagsubok, pinatunayan ng Diyos na may plano sa buhay natin. Hindi ka pabayaan ng Panginoon. Panahon po yun ng pagsubok, pero we are being blessed by the Lord. Nakapunta kami ng Israel, kasama si Pastor Janet and Brother Eddie Villanueva, at ang 700 pastors ng buong Jael Church worldwide. Ito, ating palapakan ng Panginoon. Himala po yan ng Diyos. Wala po kaming savings sa bangko. Wala kaming pera. Binababa, mga pastor, pupunta tayo ng Israel, kailangan ng 160,000. Wala kaming ganoon, Pastor Elna. O binaba na, 120,000, pinapalampas ko lang. Practical, di ba? Ang mahal nun, 120,000. Pangatlong latag, 80,000 sa mga full-time, loanable in the ministry. Wow, opportunity. Pero pinalampas ko rin po. Hindi ko alam, si Pastora Tess umiiyak. Nagdi-desire, nagpray. Sabi niya, Lord, kung pupunta ako na ibang bansa, gusto ko ay Israel. Yun ang kanyang faith. Yun ang kanyang pong prayer. Ako ayoko. Una, mahal. Practical. Pero yun yung kanyang prayer. Nawawala yung passport namin. Nakita, himala ng Diyos. Namatay pa yung brother ko that time. Wala kaming budget. May kaibigan ako, manager ng BPI. Sabi niya, pastor, tulungan kita. Nag-loan sa Jael Church Worldwide. Ako ay loanable. Si Pastora tas si kalahati ang binigay. God provided everything. Nakapunta kami sa Israel. You know what? Napakahalaga po niyan. Bakit po? Si Pastor Janet, sabi niya, sumama kayo. Bakit? Doon kayo mag-celebrate ng inyong 26th wedding anniversary sa Israel. Palapakan natin ang Panginoon. Next slide nga po, Ate Sarah. Ito yung himala ng Diyos. What's my point, church? Ano man pong problema ang pinagdadaanan mo ngayon? Ano man pong pagsubok na sinasabi mong napakabigat? Sa panahon ng pagsubok, hindi tayo exempted. Pero sa panahon ng pagsubok, God is always there for you. And God will give you out. He will making you breakthroughs. Kaya mong lampasan ang pagsubok na yan sa iyong asawa. Kaya mong lampasan ang pagsubok na yan sa iyong kabuhayan, sa iyong negosyo. Ano mang karamdaman na yan. Because our God is a God of breakthroughs. Amen? Sa biyaya ng Diyos. Sino magsasabi na wala kang pera, nakapunta ka ng Israel, Holy Land? Walang imposible sa ating pong Panginoon. Dalawa pa ho kami nakapunta doon. Himala ng Diyos. Sa ating pong palapakan ng Panginoon. Praise God. Tapos na po ako. Sensya na po. Meron kami ginagawang first fruit offering sa church for how many years? Sa Kawit, sa Gentry. Yung coach ko pong si Matthew, biyaya ng Lord po, sarili namin yon, hindi yung sa Jael. Ginamit lang po ang Jael. Tsaka yung aming pong supervisor na inaanak, Toyota. Nakuha namin yung first fruit. Ito hong uli, meron kami ginawang first fruit offering. Yung deklarasyon po namin yung munang-una, ate. Tapos na po ako. Yung deklarasyon namin, prophetic gesture. Ano yung gusto mong ibigay sa inyo ng Lord? In our prophetic gesture, may bahay, may aeroplano, tour sa abroad, may negosyo. Ako ho, yung picture ng Race Toyota. Sabi nila, upgrade mo na yung kotse mo.
Amen, by faith. Wala kaming pan-down. Amen, by faith. God will provide. After po ng first fruit, pagdating ho ng month of March, ibinigay ng Panginoon yung aming pong kotse na bago, na race. Bunga po yan ng first fruit galing sa ating pong Panginoon. Tinadikit na rin po yan ni Pastor Perty. At nung inuwi po sa bahay, kasama na po si Matthew. Pero si Matthew po, hinahanapan na ho namin ng bagong boss. No, baka gusto niya po, murang halaga lang. Pwede mo ba tayong tumayo sa umaga, sa oras pong ito? Meron pong isang quotation, ang sabi ho rito, if you are not tested, you can't rise. Kung walang pagsubok, pagbagsak, hindi ka makakabangon. Kung walang problema, hindi ka makatayo. If you are not challenged, you can be promoted. Church, ang promotion po, maraming pinagdadaanan. Bago maging pastor, maraming pinagdaanan. Hindi ganun kadali. If you don't face battles, you cannot win. Kung walang laban ng buhay, hindi ka magtatagumpay. Without trials, you can triumph. It's your greatest obstacle that always leads you to your greatest victory. Kaya sabi rito, if you're in the biggest storm of your life, you're about to get the biggest miracle of your life. Hang in there. Breakthrough is coming. Sabi ho ni Joyce Mayor, pwede niyo mabasahin ng malakas? Joyce Mayor po, 1, 2, 3. And you are tempted to give up. Your breakthrough is probably just around the corner. Baka nasa itaas lang. Sige natin pong palapangan ng Panginoon. Baka nag-pray ka sa Lord ng miracle. Andyan na. Ibibigay na ng Diyos sa'yo. Huwag kang sumuko. Nag-pray ka ng kaligtasan ng pamilya mo, huwag kang sumuko. Nag-pray ka ng babago ang pamilya mo, huwag kang sumuko. Nag-pray ka ng kagalingan, o ikaw mismo yung makalaya, sana manggawa ng kaaway. We declare our God is a God of breakthroughs. Amen po ba? Ating palapakan ng Panginoon. Praise God. As we lift our hands, kayong oras pang ito, we can sense His presence in this place. Nananampalataya po tayo na ang Diyos ay nakatunghay sa ating kalagitnaan. At walang problema na hindi mo kayang lampasan. Walang battles, obstacle, kabiguan na hindi mo kaya pagtagumpayan because we are serving a God of breakthroughs. Baal Perasim. As we lift our hands, let us sing that song, Breakthroughs. We lift our hands sa Panginoon ngayong oras pong ito. Sa ating pong pagsamba sa Kanya, the Lord is here. He is willing to heal you. He is willing to set you free. Palayain po tayo sa anumang karamdaman, kahirapan, anumang bisyo, tanikala ng kaaway, magkaroon ng kasaganaan ng buhay. Blessings in life, promotion, God's favor, and salvation. That I may worship you. Breakthrough all my pains. Breakthrough all my fears. All my guilt and my shame. Breakthrough, like only you can do. You are brighter than my darkest night, stronger than my toughest fight. Just one touch from you, my friend, and I'll never be the same again. Breakthroughs. Breakthrough, Breakthrough all my doubts. breakthrough
breakthrough, Breakthrough all my fears. breakthrough all my We declare it. Breakthrough. That I may worship you. that I may Sabihin po natin sa Diyos ng Himala. Declare it. Breakthrough. breakthrough, Breakthrough all my pain. breakthrough all my Breakthrough. pain, breakthrough, Breakthrough all my guilt and my shame. all my guilt and my shame, breakthrough, Only you can do. like only you. Sabay-sabay po tayong lahat. Taas ang ating mga kamay. Pagtitiwala sa ating Diyos na buhay. You are brighter than my darkest night. You are brighter than my darkest Stronger night. than my toughest life. Stronger than my toughest fight. Just one touch from you, my King, my friend, and I'll never be Once again, you are brighter than my darkest night. You are brighter than my darkest night, stronger than my darkest. Just one touch. Just one touch. Manampalataya po tayo ngayong gabing ito. Siya ang Diyos na nagbabago ng buhay. Siya ang Diyos na nagpapagaling. Siya ang Diyos ng himala sa ating po mga buhay. Ano man pong problema, suliranin, pagsubok, sakit at karamdaman, siya ang ating pong Diyos ng himala. Yes! Ang Diyos Himala, di ka nagbabago. di ka nagbabago. Ngayon at kailanman. Ngayon at kailanman. Yes! Kapangyarihan mo. Mangha-mangha. Jesus, ikaw. Jesus, ikaw ang Diyos ng Himala. For the very last time, declare it. Ikaw ang Diyos ng Himala. Di Thank you ka for your presence. nagbabago. Thank you for your mercy. You are our Ngayon miracle, at kailanman. our great healer. Kapangyarihan mo'y Jesus, ikaw ang Diyos ng Himala. Sa hapong ito, I can sense in my spirit na meron ditong dati nang ginagamit ng Diyos, workers, pero minsan trinay niya naranasan yung sarap ng mundo. Kagaya po nung pastor na yon na nagsiman, na wala sa ministry, pero gusto niyang bumalik, gusto niyang maglingkod. But the problem is, hindi niya alam kung paano gagawin po niya. Sa ating kalagitnaan po, may yung problema, yung isang nanay, bigat na bigat. You are facing a great obstacle right now. Kung meron kayong naranasan problema, pagsubok, you are asking for a prayer. Habang tayo po yung nakapikit na kayo ko, and the worship leading team, sing this song softly, inanyayahan ko po ang bawat isa. Pwede ba nating mahilingan sila Pastora Elna? Isang privilege po. Kuya Roque, Pastora Bibian, ang mga church management team, workers, leaders dito po sa stage. Hindi po kami karapat-dapat na manalangin bilang paggalang. Pero isang privilege po na ipag-pray po natin. Tawagin ko po si Pastora Tess, samahan niya ako rito. Mga workers po ng JIL Don Bosco. Sa baba na lang po tayo ibang mga workers. Sige po, shall we stretch forth our hands? Salamat po at meron tayong Pastora Elna na nagpapatuloy na alagaan ang tupang pinagkatiwala sa JIL
before Edonia Solidad at ngayon Edoy Bosco. Salamat kay Kuya Roque, Pastora Bibian sa mga magagawa at lingkod na hindi po nagsasawang gawin ang pinapagawa ng Panginoon. Let us love our pastors, support them, encourage them, pray for them. Magyang mga magagawang narito. 1 Corinthians 15:58, be steadfast, unmovable, always abounding in your work for the Lord, knowing that all your labor for God will never be in vain. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat. Isang pribilehiyo po na may panalangin po ang aming minamahal na Pastora Elna Tome, ang pastora po namin nung kami po ay kabataan pa. Lord, for so many decades, so many years, may mga hamon, greater challenges, obstacles na pinagdaanan, but still, si Pastora Elna, kasama sila Pastora Bibian, Kuya Roque, at lahat ng mga church management team, mga manggagawat, lingkod niyo po, members, congregation, ng GIL Don Bosco, ay hindi nag-atubili na maglingkod, sumunod, at gawin ang iyong kalooban. Kaya Panginoon, ito po yung time. Lord, at the age of 19, you will go into elevate. You will go into promote, Lord, into a higher level of calling ang church na ito. There will be an open heaven of heaven. There will be breakthroughs. We claim na ang bawat mga iskinita, mga barangay, bawat lugar, bawat subdivision, na under po nila, aming inaangkin ang so many harvest of souls, great revival, transformation. Panginoong, gamitin mo ang aming mga minamahal na mga pastor, mga gawang narito. Hayaan niyo po, patuloy mo silang pakabalutan, lukuban niyo po ng iyong mga pangyarihan dugo. Ilalayo niyo po sila sa anumang tangkad gawa ng kaaway. And in the name of Jesus, increase, Lord, your passion, anointing, wisdom, at ibibigay niyo po anumang desire ng kanilang mga puso. Panginoon, maraming salamat. Bless them. Kanila pong kabuhayan, trabaho, negosyo. You will supply their needs, O God. And di sila magkukulang sa lahat po ng bagay. As your name be glorified, at ang buong GIL Don Bosco ay magbibigay po ng kapuriang karangalan sa iyong dakilang pangalan. Panginoon, maraming salamat. Ibasin po ang buhay po ng mga kongregasyon, mga manggagawa, lingkod niyo po, na umaten ang aming anniversary ngayong gabi ito, be glorified, and even our families, O Lord. As we give you the praise, this is our prayer in the name of Jesus. Amen and amen. God bless you po. Congratulations, GIL Don Bosco.